naisin ng aking Ama. At ang tinutukoy niya rito ay ang Diyos Ama. No? Hindi si Joseph. Meron siyang layunin sa daigdig na ito. Bakit siya ipinanganak? Bakit siya naparito? At yon ay iligtas at hanapin ang nawawala. To seek and to save that which was lost. At alam yon ng ating Panginoong Hesus. And before nagampanan niya itong mga pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama, sinimulan niya ang kanyang ministeryo sa pananalangin. And so, ngayong umagang ito, before you go to church, bago tayo tumungo dito, bago natin gawin yung mga pagmiministeryo natin, kung kayo ay bahagi ng programa sa umagang ito, tagapaawit, kayo ay aawit, kayo ay bahagi ng choir, kayo ay magtuturo, ang tanong ko sa inyo, sinimulan nyo ba yan sa panalangin? No? Ang Panginoong Hesus, bago siya magministeryo, bago siya maglingkod, bago siya mapako sa krus ng Kalbaryo, lahat ay nagsimula sa panalangin at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. So pangalawa, Jesus' ministry commenced, it started in prayer, but number 2, Jesus' ministry concentrated in prayer. Ang Panginoong Hesus, yung kanyang ministeryo, nakafocus sa pananalangin. At hindi lang siya nanalangin bago, kung hindi nanalangin siya, bago, habang, pagkatapos, at patuloy na nananalangin. In other words, yung panalangin hindi lang po sideline. Yung panalangin hindi parang reserbang gulong na pag naplatan ka, doon mo lang kukunin, doon mo lang gagamitin. Ang pananalangin ay, sabi nga dito sa ating puntos, it is the concentration of His ministry. No? Ito'y hininga. Ito'y tuloy-tuloy. Pray without ceasing. No? We should pray and faint not. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. So unang bagay na kailangan po nating makita, bakit tayo kailangan manalangin? Because we need to pray for direction, no? Merong panalangin for direction. Hinahanap natin yung landas ng gusto ng Diyos na tahakin natin. Saan ba ako tutungo? Ano bang mangyayari sa buhay ko? Ano bang mangyayari sa pamilya ko? Ganito na lang ba kami? Ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa iyo? So, hinahanap mo yung landas na gustong tahakin ng Diyos para sa iyo. At gusto niya na gawin mo yung mga bagay sa paraanan na naisin niya para sa iyo. Tingnan natin sa Mark chapter 1, verse 35 up to verse 38. Mark chapter 1, verse 35 up to verse number 38. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Panginoong Hesus, siya ay humiwalay. Siya ay nagsolo. No? Ayaw niya ng anumang istorbo. Sabi doon, sabi diyan, and in the morning rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place. And ano ginawa niya doon? And there he prayed. Verse number 36, and Simon and they that were with him followed him, and when they had found him, they said unto him, all men seek for thee. Nawawala yung Panginoong Yesus. Nag-iisa siya, nagsosolo siya, siya ay nananalangin. At nung nakita siya nila Simon, anong sabi nila Simon? Panginoon, hinahanap ka ng lahat. Kailangan ka ng lahat. May mga taong nag-aantay na magturo ka. May mga taong nag-aantay na magministeryo ka. May mga taong naghihintay na magpagaling ka. Lahat ng tao, hinahanap ka. Pero anong ginagawa ng Panginoon? Nag-iisa at nananalangin. Ganun pinapahalagahan ng Panginoon yung pananalangin. Na yung mga may sakit, pwede namang maghintay yun eh. Yung mga makikinig, pwede namang maghintay yun eh.
Pero yung pananalangin, kung ito'y oras ng pananalangin, mauuna muna yun. Mauuna muna yung pakikipag-usap niya sa Diyos Ama. Verse number 38, and he said unto them, let us go into the next town, that I may preach there also, for therefore came I forth. Ngayon, kung titignan natin, bago itong pangyayari na ito, na hinahanap nila yung Panginoong Hesus, ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus a day before? Bago itong araw na ito, ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus? Well, makikita po natin doon sa mga naunang kabanata, anong ginawa niya? Nagturo po siya. Nagturo siya, nagpalayas siya ng mga demonyo, nagpagaling siya ng mga may sakit. In fact, pinagaling niya yung mother-in-law ni Peter. At yung mga tao, buntot ng buntot sa kanya, sunod ng sunod sa kanya. Buong araw hanggang sa magpapahinga na lang siya. At pagkagising niya kinabukasan, early in the morning, ano yung ginawa ng Panginoong Hesus? Tandaan natin, pagod siya. Tandaan natin, maghapon siyang nagministeryo sa mga tao. But early in the morning, the next day, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Siya ay nanalangin. He prayed. Maraming excuse para hindi tayo manalangin. Pagod, maraming ginagawa, may mga hinahabol na schedule, no? The danger of urgent, no? Yun yung panganib ng mga pagmamadali at pag-aatubili natin. No, malilate na ako sa trabaho, malilate na yung i-report ko, and so nakakalimutan na natin yung kahalagahan ng pananalangin. At pagkatapos ng Panginoong Hesus manalangin at makapagministeryo sa mga tao, yung mga tao gusto pa siyang manatili. Gusto nila na ang Panginoon, dito ka lang sa amin kasi kailangan ka namin. Kailangan namin yung mga himala mo, kailangan namin yung mga pagtuturo mo. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kailangan din ako sa ibang lugar. And so ang Panginoong Hesus, nagpatuloy sa kanyang ministeryo. Sapagkat alam niya na ang Ama ay merong kalooban sa kanya. So, that's the danger of urgent, no? Marami tayong hinahabol. We are always in a hurry. Nagmamadali, no? Maraming hinahabol, maraming gusto tayong ma-accomplish. Pero minsan, dahil sa mga hinahabol natin ito, napapabayaan na natin ang gawain ng pananalangin. At kung tayo ay magiging tapat, if we will be honest, no, guilty tayong lahat dito. No? Marami tayong gustong gawin. Marami tayong schedule na hinahabol. At nakikita natin na yung panalangin parang hindi na ganun ka-importansya o ganun kahalaga. Pero kapag ka nagpunta ka sa doktor at meron kang malubhang sakit na nakita ng doktor, ano sasabihin sa'yo? Ipagpasa Diyos na lang po natin. No? Doon mo mauunawaan, mahalaga pala yung panalangin. Pag may sakit ka na, pag nakaratay ka na, pag malubha ka na. Pero nung malakas ka, punta ka dito, punta ka doon, may hinahabol kang mga schedule, may mga hinahabol kang accomplishment, gusto mo ma-promote sa trabaho, gusto mong maging magaling, hindi mo naalala ang Panginoon. Pero nung wala na ang lahat, Panginoon, kailangan kita. Hindi mo pwedeng gawin ang mga bagay in your own way. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin gawin ang bagay sa buhay natin in God's way. Kaya sabi ng Proverbs chapter 3, verse number 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So we are praying for direction. Number 2, we are praying for devotion. No?
We are praying for devotion. Tingnan natin sa Luke chapter 5, verse 15, up to verse number 16. Luke chapter 5, verse 15 to 16. And so much the more went there a fame abroad of him, and great multitudes came together to hear and be healed by him of their infirmities. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. So ang Panginoong Hesus, siya po ay kilala na. Siya po ay sikat na. Siya po ay tanyag na. At sino ba namang ayaw ng hindi tayo nakikilala? Diba? Yung marami ka ng followers. Diba? Marami nang nagla-like sa post mo. Marami nang nanonood sa reels mo. Sino ba namang ayaw maging sikat? Ang Panginoong Hesus, sikat na. Sabi doon, maraming tao sumusunod sa Kanya. Gusto nilang mapakinggan yung turo ng Panginoon. Pero sa kabila ng Kanyang katanyagan, anong sabi doon sa verse 16? And He withdrew Himself into the wilderness and prayed. Alam niyo po, ang panganib, hindi lamang yung danger ng urgent, dahil marami tayong hinahabol, lagi tayong nagmamadali. Alam niyo po, ang isa pang panganib, yung malunod tayo sa kasikatan. Yung malunod tayo sa katanyagan. No? We love fame. Yun ang tao. Aminin man natin at sa hindi. Gusto natin maging kilala. Gusto natin yung pangalan natin, maraming nakadugtong. May doctorate, may masterate. Ano pa ba yan? No? Para pag narinig yung pangalan mo, wow, well-respected, honorable. Diba? Pag bumisita ka sa opisina ng mga congressman, honorable. Oh, grabing honor yan, ha? Karespeto. Sino nangulimbat ng mga proyekto namin para sa baha? Yung mga honorable. You see? The danger of fame. Yung sikat ka na, yung tagumpay ka na, naabot mo na yung pangarap mo. Nag-aral ka ng ilang taon, naabot mo yung pangarap mo, hindi naman po masamang mag-aral. Hindi naman po masamang ma-promote sa trabaho. Hindi naman po masama na magkaroon tayo ng tagumpay na tinatawag sa buhay. Pero ang masama, yung malunod ka na sa tagumpay at makalimutan mo na ang Diyos. Kilala mo na lang ang Diyos sa pangalan. Pero yung relasyon, wala po. Kaya ang Panginoong Hesus sa kanyang kasikatan, sabi doon sa verse 15, but so much the more went there a fame abroad of Him. Pinag-uusapan na siya, hinahabol na siya, and great multitudes came together to hear and to be healed by Him of their infirmities. Sa gitna ng kanyang kasikatan, sa rurok ng kanyang tagumpay, ang Panginoong Hesus humiwalay at naglaan siya ng oras para manalangin. Kung ang ating Panginoong Hesus, siya yung manlilikha, siya yung Diyos, nagawang manalangin, how much more tayo? Kaya ba nating tapatan yung tagumpay ng Panginoong Hesus? Kaya ba nating tapatan yung ginawa ng Panginoong Hesus? Yung iba sa atin, na-promote lang sa trabaho, kala mo kung sino na eh. Diba? Hindi mo alam kung sino ako. Kung, diba? Kung magmataas tayo. Diba? Nakabili lang tayo ng sasakyan, nakabili lang tayo ng bagong bahay. Akala mo kung sino ka na, hindi ka na ma-reach. Mga kapatid, di ba merong advice pagka yung isang tao nagtatagumpay na, yung ang dami niya ng blessing materially. Ano yung madalas nating maririnig na advice? Keep your feet on the ground. Pero pag Kristiyano, hindi applicable yun eh. Keep your knees on the ground. Lumuhod ka pa rin. Magpakumbaba ka pa rin. Manalangin ka pa rin. Dahil hindi mo nakuha kung ano yung meron ka sa sarili mo. Ito ay dahil sa ating Panginoon.
Keep your knees on the ground. Bago natin gawin ang ating mga pagmiministeryo, paglilingkod sa loob ng simbahan o sa labas ng simbahan, make sure magsimula tayo sa panalangin. Alam niyo po, ang tagumpay at pagkabigo ng ministeryo, the rise and fall of ministry will depend on our dedication in prayer. No, yung tagumpay. Naalala ko yung kwento ni, I think it's Charles Spurgeon. No? Doon sa church nila Charles Spurgeon, kilalang preacher na yun eh. No? Talagang dinudumog yung simbahan ng mga bisita, ng mga gustong makapakinig ng turo ni Charles Haddon Spurgeon. To the point, hindi na po sila kasya sa simbahan. Kaya yung mga member, yung mga matatagal na, alam niyo po ang ginagawa, doon sila sa basement nagsisiksikan. Para yung mga bago makaupo, maganda yung pwesto nila, makapakinig sila ng mensahe. Yung mga matatagal nagsasakripisyo, doon sila sa ilalim, hindi na sila nakakapakinig. Alam niyo po, ginagawa nila doon? Nananalangin. And so, yun pala yung naging sikreto ng tagumpay. Bakit yung church na yon ay naging tanyag at naging matagumpay? Dahil may mga mananampalatayang marunong manalangin. No? Doon natin makikita kung yung church mainit pa ba. Yun yung thermometer ng pananampalataya. Kung tayo ba ay marunong pang manalangin. O baka tayo nilalamig na o nanlalamig na sa ating Panginoon. Sa gitna ng tagumpay, ang Panginoong Hesus ay nagawang manalangin. Tingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 26 in verse number 5. 2 Chronicles chapter 26 in verse number 5. And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord God, tandaan niyo po itong huling pahayag na ito, God made him to prosper. Sino po tinutukoy rito sa talata na ito? It was King Uzziah. Si King Uzziah, sabi doon, hanggat nananalangin siya, hanggat hinahanap niya ang Diyos sa kanyang buhay, sabi doon sa huling bahagi, God made him to prosper. Oh, ang saya ho, tagumpay. It was a story of success. Biro mo, pinagpala siya ng Panginoon. Isa siya sa mga naging dakilang hari. Pero sa tingin nyo, nanatili yon? Tingnan natin sa verse number 16. 2 Chronicles 26, verse 16. 2 Chronicles 26, verse 16, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, and he transgressed against the Lord his God, and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Nagbago si King Uzziah. Sabi doon, nung una, nagpapakumbaba siya sa Panginoon. He was very humble and God made him to prosper. Pero pagdating dito sa verse number 16, verse 26, sabi doon, pumasok siya sa templo, pero wala na yung King Uzziah na very humble. Sabi doon, he is full of pride. Sabi diyan sa verse 16, but when he was strong, his heart was lifted up. Yung kanyang puso ay punong-puno ng pagmamataas, ng pride. At, yes, nasa loob siya ng templo, nasa loob siya ng simbahan. Yes, nagkakaloob siya sa ating Diyos. Pero yung puso niya, puros kahambugan. Puros kayabangan. At ang sabi dito, his heart was lifted up to his destruction. No? Nalulong siya sa kasikatan, nalulong siya sa kayabangan, hanggang sa ito rin ang naging dahilan ng kanyang pagkasira. The rise and fall of our ministry depends on our prayer life. Nung una, siya ay mapagpakumbaba. Anong nangyari sa kanya? Tingnan natin sa verse 21.
up to verse number 23. And Uzziah the king was a leper unto the day of his death. Naging ketongin siya hanggang sa kanyang kamatayan. And dwelt in a several house being a leper, for he was cut off the house of the Lord, and Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land. Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the son of Amos, write. So Uzziah slept with his fathers, and they buried him in his fathers in the field of the burial, which belonged to the kings. For they said he is a leper, and Jotham his son reigned in his stead. Isang makapangyarihan na hari, pero kalunos-lunos ang kanyang sinapit, ang kanyang kawakasan. Maganda sana yung nakilala ka, maganda. Nagtatapos ka rin, maganda. Pero ito, si King Uzziah, nakilala siya, maganda. God made him to prosper. But later on, kinain siya ng tagumpay. Kinain siya ng kasikatan. And he is full of pride. Salamat sa mga tagumpay. Salamat na promote ka sa trabaho. Salamat nakapagtapos ka sa pag-aaral. Salamat nagkaroon ka ng honorary award and whatsoever. Pero kung ang puso mo ay malayo na sa Panginoon, then that's the start of your downfall. Yun po ang simula ng pagkabigo. No? Ano nga ba ang failure? What is failure? Failure is to succeed in the wrong thing. Yung magtagumpay ka na hindi mo kinikilala ang Panginoon, yung magtagumpay ka na wala kang pasasalamat sa Panginoon, then that's a big failure. Dahil hindi mo na-identify sino ang pinanggagalingan ng lahat. Pangatlo po. So, hindi lamang tayo, we are praying for direction, we are praying for devotion, but number 3, we are praying for decision. May mga decision tayong kailangang gawin sa buhay natin. Ano bang kurso ko kukuhanin pag ako'y kolehiyo? Ha? Ano bang trabaho ang a-applyan ko? O magiging habang buhay na lang akong tambay? Ha? Sino bang mapapangasawa ko? Ilan bang anak ang gusto ko sa pamilya ko? May mga decision tayong pinag-iisipan at kailangan gawin. At paano natin yun gagawin? Simulan natin sa panalangin. Tingnan natin sa Luke chapter 6 verse 12 up to verse 13. Luke chapter 6 verse 12 up to verse 13. And it came to pass in those days that he went out into a mountain and prayed, and continued all night in prayer to God. Ang Panginoong Jesus, pipili siya ng 12 apostoles. Sabi lang sa verse 13, and when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom also he named apostles. So ang Panginoong Jesus, pipili siya ng 12 na tatawagin na apostoles. At bago siya pumili, at bago niya gawin yung mga desisyon na ito, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Nanalangin siya buong magdamag. Ipinagkatiwala niya sa Diyos. Ikaw, ano ba yung desisyon na gagawin mo sa buhay mo? Ipinapanalangin mo ba? Ha? Ano ba ang kurso ang tatahakin mo? Ako kasi magna-nursing ako eh. Kasi alam mo yung nursing, malaki pera dyan eh. Oh. Nung nag-nursing ka na, ang dami palang kailangan, hirap na ako. Ayoko na. Bakit pa kasi ito kinuha ko eh? Sisisi ka ngayon. Diba? Di mo naman kasi pinanalangin eh. Nakigaya-gaya ka lang kasi kung ano uso, kung ano narinig mo, kung ano sinabi ni ganito. Ay ngayon, nung kinuha mo na, nahirapan ka. Gusto mo pang umayaw. See?
Kaya napakahalaga ng panalangin. Ang Panginoong Jesus, siya nga Diyos na eh. Pero before gumawa siya ng desisyon na katulad nito, nakita natin, isinangguni niya muna, ipinagkatiwala muna niya sa Diyos. Mas mahusay ka pa ba sa Panginoong Jesus? Mas magaling ka pa ba sa Kanya? Niluto niya muna ito, pinahilog niya muna ito sa pananalangin. And so, ganun din tayo bilang mga mananampalataya. That's the proper way para i-handle natin yung mga bagay sa buhay natin. Ganun din sa loob ng church. No? Kung meron man tayong mga kailangan dito sa church, mga teacher, mga deacon, no? Paano natin gagawin yun? Manalangin muna tayo. Kung si Pastor MJ, kung ano mang kalooban sa akin ng Panginoon, no? Mawala man ako ng maaga at magkakailangan kayo ng bagong pastor, ipanalangin nyo. Lahat ng desisyon sa ating buhay ay kailangan lutuin natin sa panalangin. At huwag tayong hihinto hanggat hindi malinaw at klaro ang ating isipan sa ating desisyon. Sabi nga ng Bible, di ba? Ask and it shall be given thee, seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. Naghihintay ka ng sagot, hindi ka naman nagpe-pray. Gusto mo ma-save yung mga kamag-anak mo, pinagpe-pray mo ba? Bakit sasagutin ng Diyos yung panalangin na hindi mo naman sinasabi? Sabi na nga ng Panginoon humingi ka, ask and it shall be given thee, seek and ye shall find. Huwag tayong asumero at asumera. Naghihintay ka ng sagot, hindi mo pinapanalangin. Kasi kapag tayo nagkamali ng desisyon sa buhay natin, mahirap na pong itama. Mahirap nang itama. No? Halimbawa, sa pagpili ng pastor sa mga churches, no, ngayon, maraming mga churches na mamatayan ng pastor, and they are praying, hindi siya minamadali. Hindi ka mamatay ng pastor, bukas nakapili ka na ng pastor. Diba? Ganun din, kung mamatayan ka man ng asawa, hindi yan minamadali. Diba? Sabi nung asawa na babae, Daddy, pag namatay ba ako, papalitan mo ba ako? Hindi ko alam. Ipapasuot mo ba sa kanya yung mga damit ko? Hindi siguro kasi masyadong malaki. Ibig sabihin, sa isip niya, nakapili na siya. Nakapili na siya ng ipapalit. Hindi siguro kasi masyadong malaki. So maraming bagay na hindi minamadali. Pag nawala ang pastor, alagaan muna sa panalangin. No? Isipin nyo na lang ang isang church na makapili ng maling pastor. Di ba ang pangit nun? Pastor mo, ayaw mo. Na halimbawa, napagbotohan, napagmitingan, o ito magiging pastor natin. Hindi nyo pa pala kilala yung pastor, may pangit palang ugali, mukhang pera pala. Stricto pala masyado, nasasakal na yung mga miyembro. Isipin nyo yung relasyon nila, nung pastor at nung mga miyembro. Lagi silang nagbabangayan, lagi silang nag-aaway, hindi sila mabuting testimonya sa mga tao sa paligid nila. Kasi mali yung pastor, kasi hindi inalagaan sa panalangin, kasi tinignan dahil gwapo siya, kasi tinignan dahil mataas yung educational attainment niya. Pero hindi nila dinulog, Panginoon, ito na po ba yung gusto niyo sa amin? Isipin mo na lang kung makapangasawa ka ng hindi para sa'yo. Ha? Paggising mo, buwisit na buwisit. Kasi ito na pangasawa ko Kasi ang gaganda ng mga pangako niya sa akin Isipin niyo yun? Habang buhay ka magsisisi. Diba? Buti sana kung nasa ibang bansa ka, pwede kang mag-divorce. May divorce sa atin, maghiwalay na tayo, magkaroon tayo ng annulment. Ang mahal pala ng annulment. Magsama na lang ulit tayo, ang gastos pala You see? Kaya lahat ng bagay niluluto sa panalangin. Kung ayaw mong magsisi sa huli,
idulog mo muna sa Diyos, iluhod mo muna sa Diyos sa panalangin. No? Then later on, makikita mo, yung binigay sa iyo ng Panginoon, yung katugunan sa iyong panalangin ay mas mahusay kaysa iyong naisin. Tingnan natin sa Acts chapter 13, verse number 2. Acts 13, verse number 2, up to verse number 3. And they ministered to the Lord and fasted. The Holy Ghost said, Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed, and laid hands on them, they sent them away. So, bago sila pumili nung mga magiging misyonaryo, si Barnabas, si Saul, ay inalagaan muna nila to. Nag-fasting sila, nagnalangin sila. At nung sigurado na sila, alam na nila yung kalooban ng Diyos, pinili nila itong dalawa na ito at ipinadala sila sa kanilang misyon kung saan sila maglilingkod sa ating Panginoon. Hindi lang mahalaga na gusto mo. No? Kasi marami, gusto ko eh. O sige, gusto mo. Ha? Anong pakialam nila? Gusto ko eh. Di ba ganyan yung mga salita natin? Anong pakialam nila? Gusto ko eh. O di sige, bahala ka, gusto mo eh. Pero pagka nagkagulo, pagka hindi maging maganda ang resulta, huwag mong sisisihin ng ibang tao, sisihin mo sarili mo. Diba? Hindi lang mahalaga na gusto mo, ang mahalaga, gusto ba ng Diyos para sa'yo? Kaya nga kailangan nating alagaan sa panalangin. Ang ating Panginoong Jesus, ay makikita natin ganun siya kadedikado sa panalangin. So we are praying for our decisions. No? And then number 4, we are praying for dependence. No? Yung nagtitiwala tayo sa Kanya, sa paglilingkod natin sa Kanya. Tingnan natin sa John verse 11 o chapter 11, verse 42 to 43. John chapter 11, verse 42 up to verse number 43. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it that they may believe that thou hast sent me. Verse 43, and when he that had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Ito yung tagpo na binuhay ng Panginoong Hesus, si Lazarus. At hindi niya lang sinabi na ora-orada, Lazarus, mabuhay ka. Bagko sabi niya doon, sa verse number 42, I knew that thou hearest me always. In other words, bago niya binuhay si Lazarus, nakipag-usap muna sa Diyos at alam niya na ang Diyos ay nakikinig at alam ng Diyos na pakikinggan siya at gagawin yung kanyang naisin sapagkat ang ginagawa niya ay kalooban ng Diyos. At sinabi niya, Lazarus, come forth. Pero bago niya ginawa yun, nakipag-usap muna sa Diyos. Bago may gawin ang ating Panginoong Hesus, nandun yung panalangin. Pagkatapos niyang gawin ang isang bagay, katulad ng pagpapakain niya ng 5,000 tao, 5,000 men, pinakain ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Nagsimula yun sa panalangin, pagkatapos noon ang Panginoong Hesus nananalangin pa rin. Ganon kadedikado, ganon kadeterminado at disiplinado ang Panginoong Hesus when it comes to prayer. Hindi po yan sa talento nyo. Yes, may talent ka. Yes, may skills ka. Yes, may itsura ka. Pero kung hindi mo kasama ang Diyos sa ginagawa mo, walang kwenta yan, walang silbi yan. Kaya bago natin gawin ang isang bagay, no? Idulog natin sa Diyos sa panalangin. And also, hindi lamang tayo, we are praying for dependence, but we are praying for determination. Tingnan po natin sa Matthew chapter 26, in verse 36. Matthew 26, in verse 36, Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee,
and began to be sorrowful and very heavy. Tandaan niyo po, alam natin yung Gethsemane, ito yung panalangin ng Panginoong Yesus bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. And so, napakabigat ng panalangin. Kaya sabi dito sa verse 38, and then saith he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. So nananalangin siya, gusto niya yung mga disipulo, samahan siya. Verse 39, and he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me, nevertheless not as I will, but as thou wilt. And then in verse number 40, so ang Panginoong Jesus, napaka-taimtim ng kanyang panalangin, napaka-marubdob ng kanyang panalangin. Pero pagbalik niya doon sa mga disipulo, verse number 40, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep. Natutulog na sila, humihilik na sila. And saith unto Peter, what, could ye not watch with me 1 hour? Verse 41, watch and pray that ye enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Verse 42, he went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may pass away from me, except I drink this, will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Ang Panginoong Yesus, ipapako na siya sa krus, marubdob na yung kanyang panalangin. Pagdating niya, pangalawang beses, nakita niya yung mga disipulo, ayun, ang sarap ng hilik. No? Ang Panginoong Yesus, sweet hour of praise, sila naman, sweet hour of sleep. Tulo palaway. Verse 44, and he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Ganun kabigat yung pinagdaraanan ng Panginoon bago siya ipako sa krus. At nanalangin siya ng 3 beses. Verse 45, then cometh he to his disciples and saith unto them, sleep on now and take your rest. Behold, the hour is at hand. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay ng isang Kristiyano is not a bed of roses. No? May problema, may suffering, may pain, mayroong bitterness sa buhay po natin. Hindi po palaging blessing. Hindi po palaging cloud nine. Hindi po palaging success. Ang ating Panginoong Yesus, nung dumana siya na bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, bago niya pagdaanan yung madilim at mapait na karanasan na yon, nakita natin siya na siya ay nanalangin. So Jesus started His ministry. He commenced His ministry by means of prayer. Oh. At nakita natin ang ating Panginoong Jesus that He concentrated His ministry by means of prayer. Now let us go to our third and last point. Jesus' ministry continued in prayer. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 7 verse 25. Hebrews chapter 7 verse 25. Wherefore, He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him. Seeing He ever liveth to make intercession for them. Tanong ko po sa ating lahat, nasaan ang Panginoong Hesus sa oras na ito? Nasaan ang Panginoong Hesus sa araw na ito? Hindi po ba ang Panginoong Hesus, pagkatapos niyang mabuhay na magmuli, ay bumalik siya doon sa langit, sa presensya ng ating Diyos? At anong ginagawa niya kaya doon? Pasarap-sarap kaya ang Panginoon doon? Umiinom siya ng buko, nagre-relax? Ano sabi ng Hebrews 9:25? He ever liveth to make intercession for them. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi nyo man naririnig si Pastor kung minsan, hindi man kayo nakakamusta ni Pastor kung minsan. Gusto kong malaman mo, may nananalangin sa'yo. Sabi dito ng verse 25,
ang Panginoong Jesus, He maketh intercession. Siya ay nananalangin. Ano ho? Sa atin. He is praying for you. Kung ikaw ay hindi pa ligtas, ano ibig sabihin ng ligtas? Yung nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Yung meron ka ng katiyakan na matapos man ang buhay na ito, meron kang buhay na walang hanggan sa langit. Yun yung ibig sabihin ng ligtas. Meron ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Na hindi katulad ng sanlibutan na ito, pagka tinignan nila ang kamatayan, hanggang doon na lang sa libingan na yun, 6 feet below the ground. Yun na yung dulo ng buhay, yun na yung katapusan. Pero sa salita ng Diyos, ang kamatayan hindi katapusan. Merong buhay na walang hanggan. Merong pagkikita na magmuli. At ang Panginoong Yesus ay pinapanalangin ka na dumating ang panahon sa buhay mo na mapagtanto mo yung kasalanan mo at tanggapin mo ang Panginoong Yesus na siyang nagbayad ng iyong kasalanan. Maunawaan mo na kahit mabuti ka kumpara sa Panginoong Yesus, mas makasalanan ka pa rin. Dahil ang kasalanan, hindi kailangan marami, hindi kailangan kokonti. Isang kasalanan ay sapat na para tawagin tayong makasalanan. At yung kasalanan na yun, binayaran ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kailangan mo siyang panampalatayanan upang magkaroon ng epekto ang kaligtasan ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Namatay naman po siya para sa amin . Yes, namatay siya para sa iyo, pero kung hindi mo tatanggapin yung ginawa niya, kung hindi mo siya pananampalatayanan, walang magiging epekto ito sa iyo. Parang sa isang handaan, hindi mo mai-enjoy yung pagkain kung hindi ka kukuha ng plato at kutsara. At makikisalo ka, makikilahok ka. Hindi mo mararanasan yung kagalakan ng kaligtasan kung hindi mo tatanggapin ng Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at iyong sariling tagapagligtas. Nakakamangha po na marinig. Hindi po ba ang sarap pakinggan nun na may nananalangin sa iyo? May nananalangin sa akin. At ang pinakamabigat doon, yung nananalangin sa iyo, ang Panginoon pa. He is praying for us. Ibig sabihin, yung panalangin ng Panginoong Hesus tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon. Bago magsimula ang kanyang ministeryo, nananalangin siya. Ang kanyang ministeryo ay nagbigay ng diin sa panalangin. At kahit ngayon, nasa langit na siya, nasa presensya ng ating Diyos, at iniwanan niya sa atin ng banal na Espiritu, ang Panginoong Hesus ay tuloy-tuloy pa rin nananalangin sa atin. Nananalangin siya na ikaw, maunawaan mo ang mensahe ng kaligtasan, dumating sa punto na tanggapin mo ang Panginoong Hesus. At sabi ng Biblia, sa isang kaluluwa na nagsisisi ng kanyang kasalanan, libo-libong anghel sa langit ang nagdiriwang. No? Isipin niyo po yun. At kung ikaw naman, ligtas na, kung ikaw Kristiyano na, kung ikaw anak ka na ng Diyos, pinapanalangin ka pa rin ng Panginoon. Patuloy kang magtapat. Patuloy kang lumakad ng may katuwiran, kabanalan. Patuloy na mahalin mo ang Panginoon ng iyong buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Be faithful. No? It is required for a steward that we must be found faithful. Ano ba ibig sabihin ng faithful? Ibig sabihin ng faithful, yung ginagawa mo kahit pa. Yung nag-church ka kahit may bagyo. Yung nag-church ka kahit may baha. Last Sunday nga speaker ako sa Malabon No, anniversary nila, 34th anniversary. Sabi ko, grabe dito sa inyo. Ang challenge dito, hindi lang ulan, baha. Kaya nga natutuwa ko yung church nila, may sariling rubber boat.
Kayo, hindi pa naman kayo sinundo sa bahay nyo ng pastor nyo na may dalang rubber boat. Kapatid, church na tayo. Ha? Eh yung baha natin hanggang ano lang, di pa nga lumampas ng tsinelas eh. No? Eh pagka mag-church ba ako, parang maulan ngayon ah. Wag na lang kaya. Pag mainit naman, masyadong mainit, di na ako mag-church. Pag ayaw kasi, maraming dahilan. Pero pag gusto, maraming paraan. Sabihin mo, outing. Nakaimpake na ako, pastor. Kailan ba tayo aalis? Magkano ba ambagan? Walang problema sa ambagan pag outing eh. Pag sinabi mo, bili tayo ng upuan sa church. Eh, wala kaming pera, pastor eh. Pero pag sa Shopee, sa Lazada, may pera. Diba? Pag gusto, walang ano yan eh. Sky's the limit yan pag gusto mo eh. Diba? Kahit magkano pa yan, basta masaya ako, gagastos ako. Hindi ka ba masaya sa Panginoon? Diba? It's just a matter of heart. Puso lang yan, puso-pusuan lang natin yan. Huwag na tayong magsilipan sa iba. Uy, para kay ganito yan. Uy, si ganito hindi nagbigay. Hayaan mo, hindi nila naunawaan yung pagbibigay eh. Ikaw naunawaan mo, magbigay ka. Sino pagpapalain yung nagbigay, hindi nagbigay? Wala nang silipan. Wala nang tingin. Ano yung mensahe para kay ano? Para sa ating lahat yan. Kung kayo kailangang manalangin, ako rin bilang isang pastor, and I am guilty each time na tumatayo ako sa pulpito na hindi ako nananalangin. Kaya sabi dito, tignan natin yung dedikasyon ng Panginoon sa panalangin. Tignan ko yung dedikasyon ko sa panalangin. Aaminin ko po, bagsak ako. Eh, how much more tayo bilang mga mananampalataya? Ano kayang grado nyo sa sarili ninyo? Ako, grado ko sa sarili ko, bagsak ako. Pero salamat, meron pa akong panahon para ayusin. Meron pa akong panahon para iwasto. Itama yung buhay ko bilang sa oras ng pananalangin. And so, ngayong umagang ito, we are reminded, no? Sabi doon, Lord, teach us how to pray. Ang Panginoong Yesus na nalangin, gayon din tayo. Tayong lahat ay tumayo, tayo pumikit. Habang tayo ay nakatayo, nakayuko, at nakapikit, walang titingin sa ating paligid, walang maglalakad, walang pupunta sa CR. This is the time na kung saan pinagbubulay-bulayan natin, nire-reflect natin yung mensahe na napakinggan natin. Dinadigest natin. Tinutunaw natin para maging pakinabang sa spiritual na buhay natin. At paano mo naunawaan itong mensahe na ito? Itong mensahe na ito ay para sa iyo, para sa akin. Anumang bagay ang naunawaan mo, sinasabi mo, kinakausap ako ng Panginoon sa mensahe na yon. Alam ko ako ang tinutukoy ng Panginoon sa mensahe na yon. Kung ikaw ay inabot ng Panginoon sa mensahe na ito, pinaalalahanan ka niya maybe sa iyong prayer life. Pinaalalahanan ka niya na ipagkatiwala mo ang mga bagay sa buhay mo at hindi mo magagawa ang kahit na anuman kung wala siya. Ngayong umagang ito, kung ikaw ay inabot ng Panginoon, kinausap ng Panginoon, pwede ba ikaw naman ay magbigay ng tugon sa pamamagitan ng paglapit at pananalangin dito sa harapan ng altar? Pwede mo bang sabihin, Panginoon, salamat po, pinaalalahanan niyo ako. Salamat po, may panahon pa para ayusin ko yung prayer life ko. Salamat po, pinaalalahanan niyo ako na kailangan ko magtiwala ng buong buo sa inyo. Patawarin niyo po ako kung minsan nagkakaroon ng kahambugan sa aking buhay. Patawarin niyo po ako minsan kung ang naibibida ko sa aking buhay, yung sarili ko, yung tinapos ko, yung nakamit ko sa aking buhay. At nakakalimutan ko na lahat ng meron akong taglay
malaki man o maliit, ay nanggaling sa inyo. Sa inyong biyaya, sa inyong pagpapala. Ngayong umagang ito, saan mang dako kayo naroon, mga nanay, mga tatay, maybe gusto nyo ipagkatiwala ang inyong pamilya sa panalangin. Maaring ang inyong mga anak, pwede po kayong lumapit sa altar. At ilagay ninyo yung mga alalahanin na yan, yung mga problema na yan sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Iwan nyo sa Kanya at taglayin nyo ang kumpiyansa at pagtitiwala at kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Tayo magwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po. Binigyan nyo kami ng napakagandang halimbawa sa pamamagitan ng pagdulog sa panalangin. Salamat po, meron kaming pwedeng tawagan, lapitan, ano man ang dinaranas namin sa aming buhay. Dumating man kami sa punto na walang kapwa mananampalataya o pastor na makikinig sa amin o kakamusta sa amin, kayo po ay palaging nariyan. At katulad po ng inyong salita na sinasabi sa amin, kayo ay nananalangin para sa amin. Dalangin po namin na nawa ang kalooban ninyo ay patuloy na maganap sa aming buhay. Gamitin niyo po ang bawat isa sa mga ministeryo, paglilingkod sa inyo, pagbabahagi ng inyong mabuting balita. At dalangin po namin kung meron naman kaming kasama sa umagang ito na hindi niya pa natitiyak ang buhay na walang hanggan. Ngayon pong oras na ito ay pwede siyang manalangin sa inyo, sabihin ang mga ganitong pananalita, Panginoon, nagsisisi ako sa aking kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Tanging kayo lamang doon sa krus ng Kalbaryo ang nagtigis ng dugo. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ang inyong sakripisyo sa aking buhay. Nais ko pong maranasan ang kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa inyo. At pag sinabi mo yung panalangin na yan, o kahalintulad ng panalangin na yan, at yan ay dalisay, bukal sa iyong puso, sinasabi ng banal na kasulatan, but as many as receive Him to them, gave He the power to become the sons of God. Binibigyan ka ng karapatan na tawagin na maging anak ng Diyos. At ang simula ng iyong buhay, ng pagbabago sa iyong buhay, ay magaganap. Ang lahat po ng ito ay aming patuloy na pinagkakatiwala. Pagpalain niyo po ang puso't isipan ng bawat isa sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mari na po tayong makabalik sa ating mga upuan at hilingan po natin ang ating leader. Salamat po, Pastor. Salamat po sa Panginoon sa mensahe sa umagang ito. We saw the importance of prayer in our Christian life.